Isang maulang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Ayan, ang labas po namin dito sa Laguna ay talagang magdamag po na bumuhos ang malakas na ulan mga kabalita. At yan ay epekto ng mga bagyo ayon po sa Pag-asa mga kaibigan. So ingat po ang lahat mga kabalita. At dito nga, dahil malapit po tayo sa school mga kaibigan, ay may biglang pumunta po sa ating shop. Nagpapatulong dahil tumirik po ang kanyang e-bike mga kaibigan. Tamang-tama naman ay gumagawa po tayo ng mga pang-charge ng e-bike mga kaibigan. So yun. At kaya po ng sinasabi natin, patuloy lamang po tayo sa pagbahagi ng ating mga mumuntik kaalaman mga kaibigan, yung mga pag-troubleshoot ng ating mga gadgets mga kaibigan. Alright. So, samahan niyo po ang inyong lingkod sa isa na namang pagbahagi. Once again, ingat po ang lahat mga kabalita. Dahil unang-una madulas ang lansangan mga kaibigan doon sa mga motorista po natin at doon sa mga malalapit sa dalampasigan mga kaibigan, mga kabalita. Ingat po ang lahat and God bless po. Muli ay samahan niyo po ang inyong lingkod. Isa na namang video ang ibabahagi ko po sa inyong lahat mga kabalita. Isang pang-charge ng e-bike na malaki ang unit na ito mga kaibigan. Kung hindi po tayo nagkakamali, ito ay pang 400 or 500cc na e-bike mga kaibigan ayon sa may-ari. So ang problema po ay pumutok daw po ito siyempre, ang gagawin po ng may-ari ay palitan ang fuse mga kaibigan. At yun nga po ang ginawa ng ating suki. Pero ang problema lamang po ay pang sasakyan o pang motorsiklo ay nakuha niyang pamalit na fuse mga kabalita. Which is napakalayo po ng amperahe mga kaibigan, dahil itong para dito sa mga ganitong klase ng electronics ay halos mataas na po ang 5 amperes mga kaibigan. Alright. In short ay pinalitan po ng mas mataas na amperahe. Hindi po magbe-break just in case na may problema pa po ang unit mga kaibigan. At sa ating nga po pag-check ng unit, hindi nga po tayo nagkamali dahil eto ang kanyang MOSFET mga kaibigan. High power po ito. At talagang medyo special mga kaibigan dahil ito ay ginagamit sa iba pang malakihang pang-charge o iba pang electronics gadgets mga kaibigan. Ayan po ang test natin dapat ay hindi po papalo pagka nag-reverse at forward po tayo mga kaibigan ang piyesang ito dahil ito ay MOSFET special transistor mga kaibigan. Pero tingnan nyo po, NPN. Ayan, sarili po ng ating mahiwagang tester mga kabalita ay shorted na po ang piyesang ito. So kahit ilang beses po tayo magpalit ay puputok din po dangan nga lamang at talagang napakalaki ng amperahe na pinalit. Siguro po medyo nahirap maputol. So pagka gano'n ay wag po tayong basta-basta magpapalit mga kaibigan. Pwede naman po tayong kumonsulta sa ating mga kaibigang tech na malapit po sa atin. Hindi naman po tayo niyan pahihindian at sasabihin kung pwede yun o hindi. Alright. So itong dalawa malamang ay isabay na rin po natin sa pagbili mga kaibigan upang masigurado. Dahil mamaya ay pag nagpalit po tayo ng dalawa lang ay may problema na rin po pala ang dalawang ito mga kaibigan. So yan na, isasabay po natin yung bali 4. Alright. So yun po lesson learned mga kaibigan ay huwag po tayong basta magpalit ng fuse mga kabalita. Dahil mas lalong mapapahamak ang ating mga unit anumang klase ng appliances yan mga kaibigan dahil may kanya-kanya pong designation yan mga kaibigan. Alright. Ulit wala po tayong magagawa dahil ang suki po naman natin ang
may kagustuhan at magasakali nga naman na magawa, mga kaibigan. Shoutout nga pala sa ating bagong kaibigan na dumayo pa pala sa atin kahapon dahil lamang dito sa kanyang ipagagawa, mga kaibigan. Isang nakaka-proud na bagay ang ating naramdaman kahapon dahil biruin nyo ang layo pa ay dinayo po tayo, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa inyong lingkod, mga kabalita, sa inyong mga napapanood yan sa ating vlogs. Alright, so antayin po natin ang pagpapatuloy ng ating gagawin ito, mga kaibigan, na hari nawa ay magawa po natin, mga kabalita. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating video nito. At huwag po natin kalimutan i-like o ibahagi sa iba upang mas may matuto pa mga kabalita. Mga Kabalita TV, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat mga kaibigan. Ito na yung hinihintay po natin na pagbuo ng pinapagawa po sa atin na e-bike charger, mga kaibigan. Ayan na ang piyesa. Alright. So ang dati po natin ay 60N din po ang nakalagay dyan, pero nagkatalo lamang po doon sa dulong bahagi ng number, mga kaibigan, dahil wala po tayong makuha. So magkatalo man ito ay maliit na bagay po, mga kaibigan, at matutunghayan po natin kung gagana na nga ba ang ating pang charge na ito dahil medyo matagal na po. Ayan po. So bali shorted ang dalawang piyesa na ito, mga kaibigan, kaya nag-decide po tayo na antayin ang pamalit po natin. Eto na, lagyan po natin ng paste upang mabilis ang pagkapit diyan sa ating heatsink, mga kaibigan. Yan po ang purpose po natin, mga kabalita. Eto na, discrew muna natin. Medyo excited po tayo, At first time natin na gumawa at magpalit ng mga MOSFET, mga kaibigan. So dito po sa ating video nito ay talagang mapapatunayan natin kung magagawa po ba ang pang charge na ito, mga kaibigan. Medyo malaki po ito dahil ito ay pang 400cc, mga kaibigan, na e-bike. At galing pa po ng abroad, mga kabalita. Ultimo yung pin number 1 ay may palo, mga kaibigan. So talagang walang pag-asa ang piyesang yun, At nilagyan po ng fuse, ang unit na ito ng may-ari. So siguro po ay medyo nagkaroon patuloy ng konting problema, mga kabalita. Ito na. Shoutout sa ating kaibigan na salamat sa tiwala, syempre, kay Boss Ian Makinad, taga Santa Rosa, Laguna po. Talagang natunton ang ating paggawa na ito, mga kaibigan. So salamat sa pagtitiwala, syempre. Ito na, matapos nating ihinang ay ito-test natin, magkaroon lamang po ito ng output voltage, ay panigurado na okay na po ang ating unit, mga kaibigan. I-sure natin na walang awang o walang umaangat yan sa ating hinang, and then linisin na maigi, para yung mga medyo magkadikit ay makita po natin at matanggal, mga kabalita, bago po natin i-plug in. Alright. So wala po tayong 110. Ang gagawin ko ay mag-DIY na lang po, isa doon sa ating outlet, and then yung ground ay kunin po natin muna dito sa ating sa semento, maglalagay po tayo ng pako, mga kaibigan, at ang labas noon ay bali 110 po, mga kabalita. Alright,
At syempre, double check ito na. Naglagay po muna tayo ng ground mga kaibigan. At pinako ko po dyan sa semento. Ito na. Ganun lamang po muna habang wala pa tayong 110 na transformer mga kaibigan. Ito na. Lagay na natin. Huwag nang patagalin to. Here we go. Uy, may nag-click. Uh-oh. Ayun! Umilaw mga kaibigan. Ibig sabihin ay goods ang ating unit na. Ngayon, titingnan natin kung may voltahe na lumalabas dito. Supposedly, ito ay mga 60. Pataas mga kaibigan hanggang 80. Ayun ang nakalagay dito sa specs. Ayan So okay na po ang ating e-bike charger mga kaibigan. Goods na po. So ayan, muli po nating napatunayan na pag talagang tayo ay nagpasya na gawin, ay nagagawa naman po ng mga kabalita. Kahit yung pyesa po natin ay hindi eksakto na yun ang value. Gaya po ng sabi ko, nagkatalo lamang po doon sa dulo dahil wala po tayong makuha na ganong pyesa dito. At kung meron man ay doon sa ibang mga online shop wala po tayong doon access para makabili mga kaibigan. So maraming salamat sa inyong patuloy na pag-suporta sa ating mga videos, at paki-like naman po kung inyo pong nagustuhan o kaya naman ay nakakuha po tayo ng kaunting idea mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat pagpalain po tayo ng ating pong may kapal mga kaibigan.